Ako si Miguel, 16 na taong gulang na binata na mahilig sa adventure. Kasama ko si Eric, ang matalik kong kaibigan simula pa noong kami nasa elementarya. Isang masayahin at mapamaraan na tao, palaging may bagong ideya at hindi nauubusan ng kwento. Isang araw, habang naglalakad kami pauwi mula sa eskwelahan, napag-usapan namin ang tungkol sa isang misteryosong isla na sinasabing may buhanging ginto. Miguel, narinig mo ba ang tungkol sa isla na iyon? Tanong ni Eric habang masigla kaming naglalakad sa mabuhangin na kalsada ng aming baryo. Oo, pero imposible naman yata yun. Paano magkakaroon ng ginto sa buhangin? Sagot ko, ngunit may bahagyang kuryosidad sa aking boses. Ngunit, hindi ko inaasahan na ang simpleng pag-uusap na iyon ay magiging simula ng isang hindi kapani-paniwalang paglalakbay. Ilang araw lang ang lumipas, nagsimula si Eric na magplano ng aming pagpunta sa isla. Sa una, akala ko'y biro lamang ito, ngunit nang makita ko ang seryoso niyang mukha, alam kong hindi na ito isang laro. Isang Sabado ng umaga, nagpasya kaming maglakbay. Bitbit ang ilang pagkain, tubig, at mga gamit na kakailanganin sa paglalakbay, pumunta kami sa dalampasigan. Sakay ng isang maliit na bangka, sinimulan namin ang paglalakbay patungo sa isla ng mga lihim. Habang palapit kami sa isla, unti-unting bumabalot sa amin ang katahimikan. Ang paligid ay tila isang misteryosong larangan. Ang hangin ay malamig at may dalang kakaibang pakiramdam. Si Eric, na palaging puno ng enerhiya, ay naging tahimik at mapagmasid. Miguel, tingnan mo yon? Bulong ni Eric habang itinuturo ang isang bahagi ng isla na tila may kakaibang kislap. Nang makalapit kami, hindi kami makapaniwala sa aming nakita. Totoo nga, ang buhangin ay kumikinang sa kulay ginto. Ngunit sa likod ng kagandahan nito, may nararamdaman kaming kakaibang enerhiya, parang may kung anong kapangyarihan ang bumabalot sa lugar. Habang kami namamangha sa aming natagpuan, biglang dumilim ang paligid. Ang langit na kanina'y maliwanag ay biglang nagbago at ang hangin ay tila nagbabantang may bagay na hindi ka nais-nais na mangyayari. Miguel, sa tingin mo ba ligtas pa tayo dito? Tanong ni Eric habang ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabahala. Bago pa man kami makapag-isip ng plano, isang malakas na ugong ang umalingaw-ngaw sa paligid. Ang lupa ay tila nanginginig at ang buhangin na dating kumikinang ay nagsimulang magbago ng anyo. Ang dating ginto ay tila naging anino, bumabalot sa amin ng takot. Wala kaming ibang nagawa kundi ang umalis sa lugar na iyon. Tumakbo kami pabalik sa bangka, ngunit sa aming pagtakbo, isang silweta ng tao ang lumitaw mula sa likod ng mga puno. Ang kanyang mga mata ay tila nagliliyab at ang kanyang ngiti ay puno ng misteryo. Miguel, sino yon? Bulong ni Eric, halos hindi na makagalaw sa takot. Habang papalapit kami sa bangka, ang misteryosong tao ay biglang nawala. Ngunit ang kanyang presensya ay ramdam pa rin namin, parang isang malamig na hangin na bumabalot sa aming paligid. Hindi namin alam kung ano ang mangyayari sa amin, ngunit isang bagay ang sigurado. Ang isla na ito ay hindi basta-basta at may mga lihim na nakatago sa likod ng buhanging ginto. Pagkatapos naming makatulog ng mahimbing sa ilalim ng mga bituing tila nagmamasid sa amin, nagising ako sa tunog ng mga alon na marahang humahalik sa dalampasigan. Si Marco, ang aking matalik na kaibigan, ay nagising na rin. Ang isla ay tila may sariling mundo, malayo sa gulo ng aming lungsod. Nang bumangon kami, nasilayan namin ang kakaibang kagandahan ng paligid, ang buhangin na kumikinang na tila ginto sa sinag ng araw. Ang hangin ay may kakaibang halimuyak. Hindi ko mawari kung ito ba ay nagmumula sa mga bulaklak na hindi namin kilala o sa dagat na napapaligiran ng misteryo. Hindi kaya ito ay isang ilusyon lamang? Tanong ni Marco habang naglalakad kami sa dalampasigan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Ako'y napailing, sa totoo lang,
Hindi rin ako makapaniwala sa aming nasaksihan. Habang naglalakad kami, napansin namin ang isang lumang barko na nakadaong sa kabilang panig ng isla. Ang mga kahoy nito ay kinain na ng panahon at tila may mga ukit na hindi namin maunawaan. Lumapit kami ng may pag-iingat. Ang bawat hakbang ay nagdadala ng kakaibang kaba sa aming mga puso. Nakakatakot, pero parang may humihila sa akin na lapitan ito, bulong ni Marco. Sa kanyang boses naroon ang halong takot at pananabik. Sumang-ayon ako sa kanyang nararamdaman. Ang barko ay tila may kwento. Isang kwento na naghihintay na aming matuklasan. Habang iniinspeksyon namin ang barko, nakita namin ang isang lumang mapa sa loob. Ang papel ay naninilaw na, ngunit ang mga guhit nito ay malinaw pa rin. Mayroon itong mga marka na hindi namin maintindihan, ngunit sa gitna may isang simbolo ng araw na nakapalibot sa isang diamante. Para bang ito ang susi sa lihim ng isla, sabi ni Marco. Inusisa namin ang mapa at nakita namin na may ruta papunta sa gitna ng isla. Nagpasya kaming sundan ito sa pag-asang matutuklasan namin ang pinagmulan ng buhanging ginto. Habang naglalakbay kami papasok sa isla, unti-unti naming nararamdaman ang pagbabago sa paligid. Ang mga puno ay tila lumalaki at bumubuo ng isang katedral na gawa sa kalikasan. Ang kanilang mga dahon ay kumikislap sa sinag ng araw na para bang may sariling liwanag. Sa bawat hakbang, nararamdaman namin na kami ay papalapit na sa isang bagay na mas malaki kaysa sa aming inaakala. Matapos ang ilang oras, narating namin ang isang lugar na tila isang altar. Sa gitna nito ay naroon ang isang maliit na lawa. Ang tubig ay kumikinang na parang salamin. Sa gilid ng lawa, may mga ukit na katulad ng nakita namin sa barko. Sa aming paglapit, naramdaman namin ang kakaibang enerhiya, isang pakiramdam na tila kami ay nasa presensya ng isang bagay na sagrado. Marco, tingnan mo ito, sabi ko habang itinuturo ang isang ukit na tila isang kwento. Ang mga larawan ay nagpapakita ng mga tao na tila sumasamba sa isang bituin na bumagsak mula sa langit. Sa huli, ang bituin ay naging ginto at ang mga tao ay nagkaroon ng kasaganaan. Parang sinasabi nito na ang buhanging ginto ay mula sa bituin. Bulong ni Marco, puno ng pagkamangha. Hindi ko maalis sa isip ang posibilidad na ang isla ay may lihim na higit pa sa aming inaakala. Sa aming pagbabalik sa dalampasigan, napansin namin ang pagbabago sa hangin. Ang dagat ay tila nagiging masungit at ang kalangitan ay nagsisimulang magdilim. Biglang bumuhos ang ulan at ang tubig ay tila may buhay na nag-uudyok sa amin na bumalik sa barko. Habang tumatakbo kami, isang kakaibang tunog ang bumalot sa paligid. Parang may bumubulong sa hangin, isang tinig na hindi namin mawari kung galing ba sa isla o sa aming isipan lamang. Nang makabalik kami sa barko, naramdaman namin ang kakaibang presensya. Ang mapa ay kumikislap, ang simbolo ng araw at diamante ay tila nagiging buhay. Marco, ano ito? Tanong ko, puno ng takot. Subalit bago pa siya makasagot, narinig namin ang tunog ng mga yapak papalapit sa amin. Sa likod ng barko may mga anino na tila gumagalaw, bumubuo ng anyo ng mga tao. At doon, sa gitna ng ulan, nakita namin ang isang grupo ng mga tao na tila mula sa ibang panahon. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa amin, puno ng mga lihim na tila nag-uudyok sa amin na tuklasin pa ang isla. Sa pagdating ng mga ito, alam namin na ang isla ay may kwento na hindi pa tapos. At ang kwento ay hindi lamang tungkol sa buhanging ginto, kundi sa mas malalim na misteryo ng lumang bituin. Nang bumukas ang umaga, ang unang bumungad sa akin ay ang kumikinang na liwanag mula sa silangan. Ang araw ay tila nakikipagsabayan sa ningning ng buhangin sa isla. Si Miguel, ang matalik kong kaibigan, ay nakaupo sa tabi ko, tahimik na nakamasid sa paligid. Kahit napagod kami mula sa nagdaang gabi, ang excitement ay hindi maikakaila sa aming mga mata.
Sa wakas, narating namin ang isla na may buhangin na ginto. Grabe, hindi ko akalaing ganito ito kaganda. Bulong ni Miguel habang tumayo siya at inabot ang isang dakot ng kumikinang na buhangin. Parang may mahika. Ako naman ay tumayo rin at hinayaan ng hangin na haplusin ang aking mukha. Sa di kalayuan, nakita ko ang isang kumpol ng mga puno na tila may itinatagong lihim. Miguel, tingnan mo yon? Sabay turo ko sa direksyon ng mga puno. Parang may kakaiba doon, hindi ba? Oo nga, sagot niya. Sabay hakbang patungo sa direksyon ng mga puno. Tara, tingnan natin. Habang kami ay naglalakad, naririnig ko ang dagundong ng mga alon na tila nagsasabi ng kanilang sariling kwento. Sa bawat hakbang, ang buhangin ay nag-iiwan ng kumikinang na bakas sa likod namin. Parang sinisiguradong hindi kami maliligaw sa aming paglalakbay. Nang marating namin ang kumpol ng mga puno, napansin namin ang isang makipot na daan na tila matagal nang hindi nadadaanan. Ang daan ay natatakpan ng mga dahon at sanga, ngunit ang kakaibang liwanag na nagmumula sa ilalim ng lupa ay nagbigay sa amin ng lakas ng loob na ipagpatuloy ang paglalakbay. May nararamdaman ka bang kakaiba? Tanong ni Miguel habang naglalakad kami sa makipot na daan. Parang may nagmamasid, sagot ko, iniingatan ng aking mga hakbang. Pero hindi ko alam kung saan nanggagaling. Unti-unti naming narating ang dulo ng makipot na daan at ang aming mga mata ay bumungat sa isang tanawin na hindi namin inaasahan. Isang malaking kuweba ang nakatago sa likod ng mga puno at ang bunganga nito ay kumikinang na parang ginto. Ang mga pader ng kuweba ay tila gawa sa purong ginto at ang liwanag na nagmumula dito ay nagbigay sa amin ng kakaibang pakiramdam ng takot at pagkamangha. Hindi ko akalaing may ganito rito, sabi ni Miguel, halos hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Habang kami ay papalapit sa kuweba, narinig namin ang isang kakaibang tunog. Isang uri ng bulong na hindi namin maipaliwanag. Ang bulong ay tila nanggagaling sa loob ng kuweba at ang bawat hakbang namin ay tila nagiging mas mabigat. May tao ba sa loob? Tanong ni Miguel, halatang kinakabahan. Tignan natin, sagot ko, sabay hakbang papasok sa kuweba. Sa loob, ang liwanag ay mas maliwanag pa kaysa sa inaasahan. Ang dingding ng kuweba ay tila buhay, kumikislap sa bawat galaw namin. Sa gitna ng kuweba, nakita namin ang isang lumang kahon na gawa sa kahoy na tila matagal nang nakatago. Habang kami ay nag-aalangan sa paglapit, biglang bumukas ang kahon at lumabas ang isang liwanag na halos pumuno sa buong kuweba. Sa loob ng kahon, nakita namin ang isang sinaunang mapa na gawa sa pergamino na may nakasulat ng mga simbolo at salitang hindi namin maintindihan. Parang mapa ito, sabi ni Miguel, habang maingat na kinukuha ang pergamino mula sa kahon. Pero saan ito patungo? Habang kami ay nagtataka sa aming natuklasan, narinig namin ang isang boses mula sa likod. Nahulog na kayo sa patibong, sabi ng boses, malamig at puno ng awtoridad. Paglingon namin, ang boses ay nagmumula sa isang matandang lalaki na tila biglang lumitaw mula sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaalaman at ang kanyang presensya ay nagbibigay sa amin ng kakaibang takot. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Miguel, halatang nabigla. Ang isla ay may lihim na matagal nang nakatago. Sagot ng matandang lalaki. At kayo ay bahagi na ng kwento. Bago pa man kami makapag-isip ng susunod na gagawin, biglang nagbago ang paligid. Ang kuweba ay naglaho at kami ay natagpuan na lamang na nakatayo sa gitna ng isla. Walang bakas ng kuweba o ng matandang lalaki. Miguel, ano ang nangyari? Tanong ko habang pilit na inaaninag ang paligid. Hindi ko alam, sagot niya, nanginginig ang boses. Pero kailangan natin malaman ang lihim ng isla. Sa aming pag-iisa, kami ay nabalot ng takot at pagkamangha sa mga nangyari.
Ang mapa ay nasa aming mga kamay at ang lihim ng isla ay tila nagsisimula pa lamang magpakita. Hindi namin alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit isang bagay ang sigurado. Ang paglalakbay namin ay malayo pa sa katapusan. Ang araw ay nagsisimula ng lumubog sa likod ng mga bundok ng isla, naglalagay ng malagintong liwanag sa paligid. Ramdam ko ang pagod mula sa buong araw na paggalugad. Ngunit ang kagandahan ng lugar na ito ay nagbibigay sa akin ng bagong sigla. Kasama ko si Marco, ang matalik kong kaibigan mula pa noong kami bata. Pareho kaming hindi makapaniwala na nakarating kami sa isang isla na tila nasa mga alamat lamang. Isang isla kung saan ang buhangin ay tila gintong pulbos na kumikislap sa bawat hakbang. Grabe, hindi pa rin ako makapaniwala, sabi ni Marco habang pinagmamasdan niya ang paligid. Parang panaginip lang ito. Tumango ako, sinisipsip ang bawat detalye ng paligid. Oo nga eh. Pero kailangan nating malaman kung anong sikreto meron ang islang ito. Hindi pwedeng ganito lang to. Habang naglalakad kami sa tabing dagat, napansin namin ang isang kakaibang anyo sa buhangin na tila ba anino ng isang bagay na nakabaon. Tara, tignan natin yan, anyaya ko kay Marco. Nang hukayin namin ang buhangin, natuklasan namin ang isang lumang kahon na yari sa kahoy. Bagamat may kalumaan, tila ba ito'y matibay pa rin at may mga ukit ng mga simbolo na hindi namin maintindihan. Binuksan namin ito gamit ang matalim na bato na nakuha namin sa isla at sa loob ay may natagpuan kaming isang sinaunang mapa, ilang piraso ng gintong alahas at isang sulat na tila isinulat sa lumang papel. Habang binabasa namin ang sulat, unti-unti itong nagbigay linaw sa misteryo ng isla. Ang sulat ay mula sa isang manlalakbay na nagngangalang Alonzo, na nagsasabing ang isla ay may taglay na kapangyarihan na hindi dapat mapasakamay ng sinuman. Ang buhangin na tila ginto ay hindi basta-basta lamang. Ito ay bahagi ng isang mas malaking lihim na nag-uugnay sa isang sinaunang kabihasnan. Nakakatakot naman ito, Brad, sabi ni Marco habang tinititigan ang mapa. Ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Sa tingin ko, kailangan nating hanapin kung saan patungo ang mapa na ito, sagot ko. Pero dahan-dahan lang tayo, mukhang hindi basta-basta ang lihim na ito. Sinundan namin ang mapa na nagtuturo sa gitna ng isla. Habang naglalakbay, nararamdaman ko ang kakaibang presensya sa paligid. Ang mga puno'y tila baga may mga matang nagmamasid sa amin. Si Marco naman ay tila nagiging tahimik na hindi niya karaniwang ugali. Ayos ka lang ba? Tanong ko sa kanya. Oo, medyo kinakabahan lang sa kung ano ang nasa dulo ng paglalakbay na ito, sagot niya. Habang papalapit kami sa gitna ng isla, nagsimulang lumitaw ang mga kakaibang guhit sa lupa. Ang mga ito'y tila mga ancient markings na ngayon lang namin nakita. Ang mga ito ay humantong sa isang malaking bato na nakatayo sa gitna ng isang clearing. Sa ibabaw ng bato ay mayroong ukit ng isang araw na may mga sinag na umaabot sa iba't ibang direksyon. Sa tingin mo, ito na yon? Tanong ni Marco habang hinahaplos ang bato. Bago pa man ako makasagot, naramdaman namin ang pagyanig ng lupa. Ang bato ay unti-unting bumukas, nagsisiwalat ng isang lihim na lagusan. Hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong pwersa ang nagtutulak sa akin na pumasok. Halika, Marco, tignan natin kung anoong meron sa loob. Anyaya ko sa kanya. Nag-aalinlangan si Marco ngunit sumunod pa rin siya sa akin. Ang lagusan ay nagdadala sa amin sa isang silid na napapaligiran ng mga sinaunang inskripsyon. Sa gitna ay may isang altar kung saan nakalagay ang isang gintong scepter. Grabe, para tayong nasa loob ng isang pelikula, bulong ni Marco. Ngunit bago pa man namin matanaw ang kabuuan ng silid, isang malakas na tinig ang umalingaw-ngaw, tila baga nagmumula sa mga dingding mismo. Sino ang nangangahas na pumasok sa aking templo? Napatigil kami, ang mga puso namin ay bumilis ang tibok.
Hindi namin alam kung saan nanggagaling ang boses, ngunit bago pa man kami makapagsalita, ang paligid ay biglang napuno ng liwanag. At sa gitna ng liwanag na iyon, isang silweta ng lalaking may anyong sinauna ang lumitaw. Ako si Alonzo, sabi ng tinig, at kayo ang napili ng kapalaran para ipagpatuloy ang aking misyon. Napatingin kami sa isa't isa ni Marco, hindi alam kung anong gagawin. Sa aming mga isip, iisa lang ang tanong. Ano ang misyon ni Alonzo at paano kami napili para rito? Ang araw ay tila nag-uumpisang magtampo sa amin habang kami naglalakbay sa loob ng napakagandang kagubatan ng isla. Ang liwanag nito ay unti-unting natatakpan ng makakapal na ulap na tila ba nagbabadya ng paparating na ulan. Ang bawat hakbang namin ni Leo ay sinasalubong ng kakaibang katahimikan, ang uri ng katahimikan na tila may ibinubulong sa amin. Ang paligid ay puno ng mga kakaibang halaman at puno na ngayon ko lang nasilayan. Hindi namin maiwasang magtaka kung ano nga ba ang lihim ng islang ito na may buhangin na tila kumikinang na ginto sa liwanag ng araw. Sigurado ka bang dito tayo dadaan? Tanong ni Leo habang tinitingnan ang kanyang lumang mapa na tila mas lumang-lumana kaysa sa kanya. Oo, sabi ng matandang nakasalubong natin kanina, ito daw ang landas patungo sa puso ng isla. Sagot ko habang iniisip pa rin kung paano kami napadpad dito. Isang araw lang, nagising na lang kami sa baybayin ng islang ito, walang ideya kung paano kami narating dito mula sa aming kampo sa kabilang isla. Habang kami naglalakbay, napansin kong may kakaibang liwanag na nagmumula sa gitna ng kagubatan. Parang may isang bagay na kumikislap na parang ginto, kaya't mas lalo naming binilisan ang aming paglalakad. Nang marating namin ang pinagmumula ng liwanag, bumulaga sa amin ang isang talon na may kumikinang na tubig, na tila ba may halo itong mga butil ng ginto. Wow, parang nasa panaginip lang tayo, bulalas ni Leo habang nakangiti. Tinapik niya ako sa balikat at sabay naming nilapitan ang tubig. Subalit bago pa man namin madampian ang tubig, may narinig kaming kaluskos mula sa likuran. Isang matandang lalaki na may suot na kakaibang damit ang lumabas mula sa likod ng mga puno. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng mga lihim at karunungan. Kayo pala ang mga pinili, sabi ng matanda na ikinagulat namin ni Leo. What do you mean? Tanong ko, halatang naguguluhan. Ang islang ito ay may sariling kapangyarihan na pumili ng mga taong may malinis na puso. Sagot ng matanda. Kayo ang napili upang malaman ang lihim ng isla. Nagkatinginan kami ni Leo, parehong hindi makapaniwala. Ang mga bagay na ito ay tila mga kwento lamang sa mga lumang libro, ngunit heto kami, tila ba bahagi ng isang alamat. Ngunit kailangan ninyong maging handa. Ang pag-alam sa lihim ng isla ay may kaakibat na responsibilidad, dagdag ng matanda. Sa sandaling malaman ninyo ang lihim, hindi na kayo makababalik sa dati ninyong pamumuhay. Bago pa man namin siya matanong pa tungkol sa kanyang mga sinasabi, bigla na lamang siyang nawala na parang bula, na para bang siya'y isa lamang masamang biro ng aming isipan. Isang alingaw-ngaw ng kanyang tawa ang naiwan sa hangin, na tila ba kami nasa gitna ng isang laro na hindi namin alam ang mga patakaran. Naiwan kami ni Leo sa gitna ng kagubatan, puno ng mga tanong at walang kasagutan. Ang talon ay patuloy na kumikinang at ang tubig nito ay tila nagyayaya na kami lumapit. Sa kabila ng aming pag-aalinlangan, hindi namin maiwasang maramdaman ang pagnanais na tuklasin ang lihim ng isla, kahit na ito'y nangangahulugan nang hindi na kami makababalik pa sa dati naming buhay. Anong gagawin natin, Sam? Tanong ni Leo. Ang kanyang boses ay puno ng kaba at pananabik. Napatingin ako sa talon sa liwanag na tila nang aakit at nagsusumamo.
Alam ko sa puso ko na ito na ang simula ng isang bagong kabanata ng aming buhay, ngunit hindi ko rin maalis sa isipan ko ang mga babala ng matanda. Alam mo, Leo, sabi ko, maaaring ito na ang pagkakataon natin para maging bahagi ng isang bagay na mas malaki kaysa sa atin. Pero kailangan natin itong pag-isipan ng mabuti. Tumango si Leo at alam kong pareho kaming may parehong nararamdaman. Hindi namin alam kung anong naghihintay sa amin sa kabilang bahagi ng talon, ngunit alam namin kailangan naming subukan. Ito na ang simula ng isang hindi malilimutang pakikipagsapalaran. Habang kami naglalakad palapit sa talon, isang kakaibang ingay ang narinig namin mula sa kawalan. Isang ingay na tila ba isang awit na hindi namin maintindihan. Napatingin kami sa isa't isa at alam naming ito na ang aming susunod na hakbang, at sa pag-apak namin sa tubig ng talon, naramdaman namin ang isang kakaibang enerhiya na bumalot sa aming katawan. Isang enerhiya na tila ba nagbibigay ng bagong lakas at pag-asa. Ngunit sa kabila nito, isang tanong ang hindi maalis sa aming isipan. Ano nga ba ang lihim na itinatago ng islang may buhanging ginto? Sa pag-usad namin patungo sa kadiliman ng talon, alam naming wala ng atrasan. Ang isla ay puno ng mga pangako at panganib, at kami handa nang harapin ang lahat ng ito, kahit na hindi namin alam kung ano ang naghihintay sa amin sa kabilang dako. Sa pagpatak ng hapon, habang ang liwanag ng araw ay naglalaro sa ibabaw ng dagat, kami ni Rina ay nagpatuloy sa paglalakad sa kahabaan ng baybayin ng isla. Ang hangin ay may dalang kakaibang lamig na tila ba may binabalak na misteryo. Nakakabigani ang tanawin ng buhangin na kumikislap na parang ginto. Subalit sa likod ng kagandahan nito ay naroon ang hindi maipaliwanag na kaba na bumabalot sa aming mga puso. Hindi ba't parang sa kwento lang ang lahat ng ito? Tanong ni Rina habang pinagmamasdan ang buhangin na kumikislap sa ilalim ng sinag ng araw. Tumango ako, pilit na hinahanap ang sagot sa tanong na matagal nang bumabagabag sa akin. Minsan iniisip ko kung bakit tayo dinala ng mga alon dito. Ano kaya ang lihim na itinatago ng islang ito? Habang nag-uusap kami, napansin namin ang isang maliit na kubo na tila ba itinayo sa gilid ng dalampasigan. Ang mga dingding nito ay yari sa kawayan at palapa, at ang bubong ay tila luma na dahil sa mga bakas ng panahon. Sa kabila ng kalumaan, may kakaibang pang-akit ang kubo na hindi namin maipaliwanag. Sa tingin mo, may tao bang nakatira rito? Tanong ni Rina, bahagyang nag-aalinlangan, ngunit may halong pananabik sa kanyang tinig. Lumapit kami sa kubo, at sa aming paglapit ay napansin namin ang mga bakas ng paa sa buhangin na tila patungo sa loob ng kubo. Ang mga bakas na ito ay sariwa, at nagbigay ito sa amin ng pag-asa na hindi kami nag-iisa sa islang ito. Subukan nating kumatok, mungkahi ko kay Rina. Baka sakaling may makausap tayo. Paglapit namin sa pintuan, kumatok ako ng marahan. Ang tunog ng knock ay bumasag sa katahimikan ng paligid. Ilang sandali kaming naghintay, ngunit walang tugon mula sa loob ng kubo. Naku, baka walang tao, sabi ni Rina, ngunit bago pa siya makalayo ay biglang bumukas ang pintuan. Iniluwa nito ang isang matandang babae na may pilak na buhok. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng karunungan at mga kwento ng nakaraan. Magandang araw, bati ng matanda sa amin. Ang kanyang tinig ay kasing lambing ng hangin ng isla. Ano ang ginagawa ng mga kabataan sa islang ito? Hindi ko alam kung paano sisimulan ang paliwanag, ngunit sa kanyang mga mata ay nakita ko ang pag-unawa. Naligo kami sa dagat at nang magising kami, narito na kami sa islang ito. Tila ba kami dinala ng mga alon. Ngumiti ang matanda at ang kanyang ngiti ay tila may dalang lihim na hindi ko maipaliwanag. Maraming kababalaghan ng islang ito. Marahil ay kayo ang hinihintay ng mga buhangin.
Napatingin kami ni Rina sa isa't isa, nagtataka sa kanyang sinabi. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tanong ni Rina, puno ng pagkagiliw at pag-aalala. Mahalaga ang mga buhangin dito, sagot ng matanda. Ngunit hindi lahat ay nakakaalam ng kanilang lihim. Kayo ay dinala dito dahil may kailangan kayong malaman. Sa kabila ng kanyang mga salita, bumalot sa amin ang misteryo. Paano kami makakahanap ng kasagutan sa islang tila puno ng lihim? Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan, sabi ni Rina, puno ng determinasyon. Ano po ang maaaring gawin namin para matuklasan ang lihim ng mga buhangin? Hinaplos ng matanda ang kanyang pilak na buhok at tila ba may iniisip na malalim. Ang sikreto ng buhangin ay nasa ilalim ng lupa. Kung nais niyong malaman, kailangan ninyong maghukay. Nagtinginan kami ni Rina. Alam naming hindi magiging madali ang aming susunod na hakbang. Ngunit sa kabila ng takot, ang aming pagkakaibigan ang naging lakas namin para sa kahit anong pagsubok. Subukan natin, sabi ko kay Rina, puno ng pag-asa. Kung ito ang daan para malaman ang lihim ng isla, handa akong gawin. Kinuha namin ang mga lumang pala na nakatambak sa gilid ng kubo at nagsimula kaming maghukay sa buhangin. Ang araw ay nag-uumpisang magtago sa likod ng mga ulap, ngunit ang aming determinasyon ay hindi naglaho. Sa bawat hukay namin, ang buhangin ay tila ba nagtutulungan upang itago ang lihim nito. Hanggang sa isang sandali, naramdaman ko ang isang bagay na bumagsak sa pala. Isang kahon. Lumang-luma ito at tila yari sa kahoy na naglalaman ng mga kwento ng nakaraan. Tingnan mo ito, sigaw ko kay Rina, puno ng pananabik. Binuksan namin ang kahon at sa loob nito ay naroon ang isang lumang mapa ng isla. Ngunit hindi lang basta mapa, may marka ito na nagtatala ng isang lugar na hindi namin inaasahan. Parang may kayamanan. Bulong ni Rina, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa pag-asa. Ngunit bago pa namin lubos na maunawaan ang aming natuklasan, ang lupa sa ilalim namin ay biglang gumalaw. Bumagsak kami sa isang lihim na lagusan na tila ba matagal nang naghihintay na kami lumapit. Habang bumabagsak kami sa kadiliman, naramdaman ko ang kamay ni Rina na mahigpit na nakakapit sa akin. Sa kabila ng takot, ang aming pagkakaibigan ang naging ilaw sa gitna ng dilim. Sa ilalim ng lupa, naroon ang isang bagong mundo na puno ng lihim at misteryo. At sa kabila ng aming pangamba, alam naming hindi namin ito tatahakin ng nag-iisa. Patungo kami sa isang adventure na hindi namin akalaing magdadala sa amin sa mas malalim na pag-unawa. Ngunit ang tanong, ano nga ba ang nasa dulo ng lagusan? Ang sagot ay isang lihim na magpapabago sa lahat. Sa paglalakbay namin patungo sa gitna ng isla, hindi ko maiwasang titigan ng paligid. Ang kakaibang tanawin ng isla ay tila isang pangarap na hindi ko inaasahan. Ang mga puno ay may mga dahong kumikinang na tila sinag ng araw, at ang hangin ay may dalang halimuyak ng mga bulaklak na hindi ko pa naamoy kahit kailan. Ngunit ang pinakakapansin-pansin ay ang buhangin na tila ginto sa bawat hakbang namin. Sino ang mag-aakala na sa simpleng paglalakbay namin bilang magkaibigan, makikita namin ang ganitong klaseng hiwaga? Rina, tingnan mo tong bato! Sigaw ni Jake habang dinampot ang isang tila mamahaling bato na nakabaon sa buhangin. Agad ko siyang nilapitan at kitang-kita ko ang pagkislap nito sa ilalim ng araw. Parang ginto rin to, bulong ko habang iniabot ang bato kay Jake. Habang patuloy kaming naglalakad, napansin ko ang isang kakaibang marka sa lupa. Isa itong simbolo na hindi namin alam ang kahulugan. Jake, tingnan mo to. Mukhang may ibig sabihin tong marka, sabi ko habang tinuturo ito. Nagpalitan kami ng tinginan at agad na nagdesisyon na sundan ang direksyon ng marka. Ang kuryosidad namin ay tila naging lakas para ipagpatuloy ang paglalakbay kahit pa medyo nakakaramdam na kami ng pagod. Habang palalim kami ng palalim sa isla, mas lalo naming nararamdaman
ang hindi maipaliwanag na enerhiya. Parang may kung anong puwersa na nagtutulak sa amin upang ipagpatuloy ang paglalakad. Sa bawat hakbang, parang mas lumalapit kami sa kung anumang misteryo ang nagtatago sa islang ito. Hanggang sa narating namin ang isang maliit na kuweba. Ang bungad nito ay may mga ukit na parang lumang alpabeto. Dito na siguro nagtatapos ang marka, sabi ni Jake habang iniinspeksyon ang paligid. Sa tingin mo ba dapat nating pasukin to? Tanong ko, medyo nag-aalinlangan. Pero bago pa man siya makasagot, narinig namin ang ingay mula sa loob ng kuweba. Isang mahinang tunog, parang boses na nagmumula sa kailaliman. Jake, narinig mo yon? Tanong ko, medyo kinakabahan. Tumango siya at ngumiti. Mukhang wala na tayong ibang choice kundi pasukin to. Pumasok kami sa loob ng kuweba at sa bawat hakbang ay nararamdaman ko ang malamig na hangin na pumapalo sa aming mga balat. Ang loob ng kuweba ay puno ng mga kristal na kumikinang na nagbibigay liwanag sa madilim na daanan. Sa dulo ng daanan, isang malaking silid ang bumungad sa amin. Sa gitna nito ay may isang altar na gawa sa mga bato at sa ibabaw ng altar ay isang lumang aklat na parang puno ng alikabok. Lumapit kami sa altar at nang makita ang aklat, nagulat kami sa mga nakasulat dito. Ang mga pahina ay puno ng mga larawan ng isla, ng buhangin at mga simbolo na nakita namin kanina. Ano kaya to? Tanong ni Jake habang binubuksan ang isa pang pahina. Habang binabasa namin ang mga nakasulat, unti-unting nagkakaroon ng linaw ang mga misteryo ng isla. Ang buhangin na tila ginto ay hindi pangkaraniwang buhangin, kundi bahagi ng isang sinaunang sumpa na matagal nang nakalimutan. Ang isla ay naging taguan ng mga kayamanang hindi dapat makita ng tao, ng mga lihim na masyadong mapanganib para sa sinuman. Sa likod ng aklat may isang liham. Sa mga makakahanap ng liham na ito, ingat kayo sa mga hinahangad niyo. Ang isla ay may mga lihim na hindi dapat mabunyag. Kung nais niyo ng kayamanan, huwag niyong kalimutan ang kapalit nito. Nagpalitan kami ng tinginan ni Jake at sa mga oras na iyon, alam namin na may kakaibang mangyayari. Ang paglalakbay naming ito ay hindi na basta-basta lamang. May mas malalim na dahilan kung bakit kami narito at ang sumpa ng isla ang tanging kasagutan. Bigla naming narinig ang malakas na dagundong mula sa labas ng kuweba. Ang lupa ay tila umuuga at ang mga kristal sa paligid ay nagsimulang maglabasan ng liwanag. Jake, kailangan na nating umalis, sigaw ko habang hinila siya palabas ng kuweba. Ngunit bago pa man kami tuluyang makalabas, isang matandang lalaking nakasuot ng makalumang damit ang bumungad sa amin. Hindi niyo dapat ginalaw ang aklat, sabi niya sa malalim na tinig. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko, takot o pagkabighani. Sino ang matandang ito at bakit niya kami pinipigilan? Sa mga oras na iyon, alam ko na ang aming paglalakbay ay nag-uumpisa pa lang sa mas malaking misteryo. Ano ang kapalaran namin sa isla na ito? Sa pagdating namin sa isla, hindi namin akalain na ang buhangin ay tunay na kumikinang na parang ginto. Para kaming nasa isang panaginip, ngunit alam namin na ang panaginip na ito ay puno ng misteryo. Ang araw ay unti-unting lumulubog at ang mga anino ng mga puno ay nagiging mas mahaba. Nagsimula kaming maglakad-lakad sa dalampasigan habang si Miguel ay hindi mapigilang yumuko at kumuha ng isang dakot ng buhangin. Grabe Sofia, tingnan mo ito, parang tunay na ginto, sabi ni Miguel habang ang buhangin sa kanyang kamay ay kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. Tumango ako pero ang isip ko ay abala sa kung ano ang maaaring lihim ng isla. Bakit ang buhangin ay ganito kaiba? Habang naglalakad kami, napansin ko ang isang bagay na tila kumikintab sa di kalayuan. Mabilis kong hinila si Miguel papunta roon at sa aming paglapit, natuklasan namin ang isang lumang kahon na may mga ukit na simbolo sa ibabaw. Anong tingin mo dito?
Tanong ko kay Miguel habang pareho kaming yumuko upang suriin ang kahon. Parang antigong kahon, siguro may laman itong mahalaga. Sagot niya, kasabay ng ingay ng mga alon na bumabagsak sa dalampasigan. Nagpasya kaming buksan ang kahon kahit na may kaba sa aming mga dibdib. Sa pagbukas namin, bumungad sa amin ang isang bungkos ng lumang pergamino at isang maliit na bote na may misteryosong likido. Ang mga pergamino ay mukhang sinauna pero malinaw pa ring mababasa. Sinimulan kong basahin ang nakasulat sa unang pergamino. Ito ang lihim ng isla na may buhangin na ginto. Ang taglay nitong yaman ay hindi materyal, kundi kaalaman, ngunit ito'y may bantay na kailangan ninyong harapin. Napatingin si Miguel sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Anong ibig sabihin ng bantay? Parang kwento ng mga pirata? Sabi niya, sabay tawa na may halong takot. Ngunit bago pa man kami makapag-isip ng susunod na hakbang, narinig namin ang isang kaluskos mula sa likuran. Agad kaming napatayo at doon namin nakita ang isang matandang lalaki na nakasuot ng damit mula sa sinaunang panahon. Ang kanyang mata ay tila bumubulusok sa amin, puno ng kaalaman at lihim. Ang lihim ng isla ay hindi para sa lahat, sabi ng matanda habang lumalapit sa amin. Ang buhangin ay may kapangyarihang hindi ninyo kayang arukin. Nagkatinginan kami ni Miguel at sa isang iglap, naramdaman ko ang pag-aalala na maaaring may mas malalim pang misteryo kaysa sa aming inaasahan. Ngunit sa halip na matakot, ninais naming malaman pa ang higit tungkol dito. Anong ibig ninyong sabihin? Tanong ko habang ang matanda ay nakatingin sa amin na parang sinusukat ang aming kakayahan. Bawat butil ng buhangin dito ay may kwento. Ang mga kwento ng mga naunang nakarating sa isla at ang kanilang mga pagkabigo at tagumpay. Ngunit hindi sila nakauwi ng buo. Darin, ang boses ng matanda ay may halong babala, ngunit may kung anong puwersa ang nagtulak sa akin na makinig. Habang ang matanda ay patuloy na nagkukwento, unti-unti kong nararamdaman na ang isla ay may sariling buhay. Ang buhangin ay tila nabubuhay at ang hangin ay puno ng mga bulong ng nakaraan. Si Miguel ay tahimik na nakikinig, ngunit alam kong pareho kami ng nararamdaman. Biglang nagsalita ang matanda. Sa paglipas ng mga taon, marami ang nagtangkang alamin ang lihim, ngunit iilan lamang ang nagtagumpay. Kayo, mga kabataan, ay may pagkakataon, ngunit ito'y may kapalit. Bago namin maitanong ang ibig niyang sabihin, bigla kaming nakaramdam ng pagyanig ng lupa. Ang buhangin sa ilalim ng aming paa ay tila gumalaw at ang kahon ay biglang nagliwanag. Ang bote ng likido ay tila kumukulo at ang pergamino ay nagliyab ng apoy na bughaw. Ang oras ay nagsimula na, sabi ng matanda, at sa isang iglap, siya ay naglaho na parang bula. Naiwan kaming naguguluhan, ngunit alam naming hindi kami maaaring umurong. Ang isla ay may lihim na nag-aantay na matuklasan at ito ang naging simula ng isang mas mapanganib na paglalakbay. Sa kabila ng takot, ang aming pagkakaibigan ang nagbigay sa amin ng lakas. Sa bawat hakbang, ang isla ay nagkukwento at sa bawat pagliko, isang bagong misteryo ang bumubukas. Ngunit ang oras ay tumatakbo at ang bantay ng isla ay nag-aantay. Ito na ang simula ng isang di malilimutang pakikipagsapalaran at sa huli, ang tunay na twist ay kung anong kapalit ang aming haharapin para sa kaalaman na aming hinahanap. Sa pag-usad ng araw, pakiramdam ko ay unti-unting lumalapit ang kasagutan sa misteryo ng isla. Kasama si Lila, ang matalik kong kaibigan, inikot namin ang bawat sulok ng isla na tila ba isang puzzle na hinihintay lamang na malutas. Ang buhanging ginto ay patuloy na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw, para bang may buhay ito na humihinga kasabay ng hangin. Habang naglalakad kami sa dalampasigan, napansin namin ang kakaibang mga marka sa buhangin,
parang mga simbolong hindi namin mawari kung ano ang kahulugan. Ano kaya ito, Kai? Tanong ni Lila. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad at pag-aalala. Mukhang hindi ito karaniwang mga guhit lamang. Sumang-ayon ako sa kanya habang tinitingnan ang mga marka. Parang may mensahe ito na kailangan nating tuklasin. Sagot ko, pilit na inuunawa ang mga simbolo. Sa bawat hakbang namin, tila ba may nararamdaman akong kakaiba, isang pakiramdam na may nagmamasid sa amin mula sa kalaliman ng kagubatan. Bigla akong natigilan nang may marinig kaming kaluskos mula sa likuran. Agad kaming nagkatinginan ni Lila, ang aming mga mata ay puno ng kaba. Kai, ano yon? Tanong niya, halos bulong na lamang ang boses dahil sa takot. Dahan-dahan kaming lumingon at sa pagitan ng mga puno ay may nakita kaming anino na kumikilos. Hindi ko alam kung tao ba ito o hayop, pero alam kong hindi kami nag-iisa sa isla. Sa kabila ng takot, pinilit naming sundan ang anino hanggang sa makarating kami sa isang lugar na puno ng mga lumang bato na may mga ukit. Ang mga ukit na ito ay kapareho ng mga simbolong nakita namin sa buhangin. Lila, tingnan mo ito, sabi ko. Itinuro ang isang partikular na bato na may kakaibang ukit. Habang inaaral namin ang bato, biglang sumiklab ang liwanag mula sa ukit na parabang nagbukas ng isang portal. Nagulat kami at hindi ko maiwasang magtaka kung ano ang nangyayari. Ano ito? Sigaw ni Lila. Habang unti-unting nagiging maliwanag ang paligid, binabalot kami ng hindi maipaliwanag na enerhiya. Sa gitna ng liwanag, nakita namin ang isang imahe ng mga tao, mga sinaunang tao na tila ba nag-uusap sa gitna ng isla. Ang kanilang mga mata ay tila puno ng kaalaman at karunungan. Nagsimula silang magkwento sa amin, hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng mga imahe at damdamin. Nararamdaman namin ang kanilang pagnanais na ipakita ang lihim ng buhanging ginto. Ang kanilang mga mata ay nagsasabing ito ay isang biyaya at sumpa sa parehong pagkakataon. Sa gitna ng mga imahe, bigla kaming nakaramdam ng malalim na kalungkutan, para bang may isang trahedya na naganap sa isla. Ang buhanging ginto ay nagdala ng kasaganaan, ngunit sa huli, ito rin ang naging sanhi ng kanilang pagbagsak. Ang kanilang kwento ay puno ng pag-asa at pagdurusa, mga pangarap at pagkawasak. Nang unti-unti nang maglaho ang liwanag, naramdaman naming bumalik kami sa realidad, ngunit alam naming hindi na kami katulad ng dati. Ang mga simbolo sa buhangin ay hindi lamang misteryo, kundi bahagi ng kasaysayan na nais ipaalam sa amin ng isla. Kai, ano itong nakita natin? Tanong ni Lila, ang kanyang boses ay nanginginig pa rin sa kaba. Hindi ko alam ang tiyak na sagot, ngunit alam kong ito ay simula pa lamang ng mas malalim na pag-unawa sa isla. Parang isang babala, sagot ko, ang mga mata ko ay nakatuon sa mga bato. May mahalagang papel tayo sa kwento ng isla, Lila. Ngunit bago pa man kami makapagsalita ulit, bigla naming narinig ang tunog ng mga yabag mula sa likuran. Hindi namin alam kung sino o ano ang papalapit, ngunit alam naming hindi ligtas ang pakiramdam. Kai, kailangan na nating umalis, sabi ni Lila. Hinila niya ako palayo sa lugar na iyon. Habang tumatakbo kami pabalik sa dalampasigan, naramdaman ko ang bilis ng tibok ng puso ko. Ang kaba at excitement ay magkahalo sa aking dibdib. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa amin sa susunod na hakbang. Pero alam kong ang isla ay may mas malalim pang lihim na naghihintay na matuklasan. Sa aming pagtakbo, isang bagay ang naglalaro sa isipan ko. Paano kung ang mga simbolo sa buhangin ay hindi lamang bahagi ng nakaraan, kundi ito rin ang susi sa aming kinabukasan? Ang sikat ng araw ay mas maliwanag kaysa dati habang ako'y nakaupo sa tabi ng aking kaibigan, si Lila, sa isang maliit na bangka na naglalayag patungo sa isang di kilalang isla.
Mula nang makita namin ang lumang mapa sa silid-aklatan ng aming paaralan, hindi na kami mapakali. Ang isla kung saan may buhangin na ginto ay tila nagpupumilit na makilala na parang may lihim itong nais ipahayag. Nang marating namin ang Pampang, hindi ko maiwasang mapanganga sa kagandahan ng tanawin. Ang buhangin ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng araw, tila isang karagatan ng ginto ang bumabalot sa dalampasigan. Hindi ko akalaing may ganito palang lugar, bulong ni Lila sa tabi ko habang kami naglalakad sa buhangin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha na animoy isang bata sa harap ng isang misteryosong regalo. Habang kami naglalakad paakyat sa isla, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na tila bumabalot sa paligid. Ang hangin ay puno ng tila mga bulong na hindi ko mawari kung mula sa mga puno o sa mismong buhangin. Nararamdaman mo rin ba ito? Tanong ko kay Lila na halatang hindi komportable sa kakaibang presensya. Tumango siya, ang kanyang mga mata ay nagmamasid sa paligid na para bang inaasahan ang anumang kakaibang mangyayari. Sa paglalakbay namin papasok sa kagubatan ng isla, natagpuan namin ang mga kakaibang marka sa mga puno, mga simbolong tila mula sa ibang panahon. Parang may ibang tao na nakapunta na rito, sabi ko, habang masusing pinag-aaralan ng mga ukit na parang mga kwento sa pader ng mga sinaunang kuweba. Ngunit sino at bakit? Tanong ni Lila. Ang kanyang tinig ay puno ng pagtataka na parang ang bawat sagot ay nagdadala ng mas maraming tanong. Hindi ko man alam ang sagot, ramdam ko ang parehong pagnanasa na maunawaan ang misteryo. Nagpatuloy kami sa paglalakbay, ang mga dahon ay bumubulong sa bawat hakbang na aming tinatahak. Hanggang sa makita namin ang isang maliit na kuweba na tila isang piraso ng larawang nawala sa mapa. Ang pasukan ay natatakpan ng mga baging, ngunit sa kabila nito ay tila nag-aanyaya na pumasok kami. Sa loob ng kuweba, ang liwanag mula sa labas ay nagbibigay ng kaunting ilaw, sapat na upang makita ang mga ukit sa dingding. Mga larawan ng mga tao na tila nag-uusap, naglalakbay, at isang larawan ng isang malaking alon na lumalamon sa isang bahagi ng isla. Ano kaya ang ibig sabihin ng mga ito? Tanong ni Lila habang siya'y naglalakad patungo sa isa pang bahagi ng kuweba. Habang siya'y naglalakad, may napansin akong isang bagay sa sahig. Isang maliit na piraso ng papel na tila lumang-luma na, ngunit ang tinta ay hindi pa rin kumukupas. Lila, tingnan mo ito, sabi ko habang pinulot ang papel. Sa ibabaw nito ay nakasulat ang mga salitang, ang lihim ay nasa ilalim ng ginto. Nagkatinginan kami ni Lila, ang aming mga mata ay puno ng kuryosidad at pag-aalinlangan. Ano kaya ang ibig sabihin ng mensaheng ito? Sa ilalim ng ginto, puno ng tanong ang aming isipan habang kami nagpasya na bumalik sa dalampasigan upang masusing pag-aralan ng buhangin. Habang kami nagbabalik, ang hangin ay tila nagbago at ang mga bulong ay mas lumakas. Parang may gustong iparating sa atin ang isla, sabi ni Lila na ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Sa bawat hakbang, ang damdaming ito ay mas lumalakas na parang ang isla mismo ay isang buhay na nilalang na nagmamasid sa aming bawat galaw. Pagdating namin sa dalampasigan, sinimulan namin ang paghuhukay sa buhangin. Ang pagod ay hindi namin alintana dahil ang pagnanasa na matuklasan ang lihim ng isla ay mas matindi kaysa sa anumang pisikal na pagod. Nang bigla na lang, ang aking kamay ay nakaramdam ng isang matigas na bagay sa ilalim ng buhangin. Lila, may nahanap ako, sigaw ko, puno ng excitement. Sa pagkakalkal, lumitaw ang isang maliit na kahon na tila yari sa sinaunang kahoy na may mga ukit na kahawig ng mga nakita namin sa kuweba. Nang buksan namin ang kahon, ang aming mga mata ay naguluhan sa laman nito, isang susi na yari sa ginto. Ano kaya ang susi na ito? Tanong ni Lila, habang kami nagtatanong kung ano ang susi na ito at saan ito patungo.
At habang kami nag-iisip, biglang umalon ang dagat at ang tubig ay tila bumalot sa isla na animoy may buhay. Sa harap ng aming mga mata, ang buhangin ay kumikilos at ang isla ay tila nagbabago na parang may ibang mundo na nagbubukas sa harap namin. Biglang nagdilim ang langit at ang mga bulong ay mas lumakas na tila may mensahe na nais iparating. Sa gitna ng kaguluhan, ang isla ay nagmistulang bumabalik sa dati nitong anyo. Ngunit sa ilalim ng ginto ay isang mundo na higit pa sa aming inaasahan. At sa sandaling iyon, sa gitna ng lahat ng kaguluhan, napagtanto namin na ang aming paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Ang isla ay may mas malalim na lihim na nais ipahayag at kami ay handang tuklasin ang bawat piraso ng kwento nito. Ngunit sa likod ng bawat hakbang ay isang tanong, anong mundo ang nag-aantay sa amin sa ilalim ng ginto? Sa pag-usad ng mga araw sa isla, unti-unti naming natutunan ang mga pasikot-sikot nito. Ako si Luis at kasama ko ang aking matalik na kaibigan na si Miguel. Sa kabila ng lahat ng aming natuklasan, hindi pa rin nawawala ang pagkamangha sa kakaibang tanawin ng isla. Ang buhangin na tila kumikinang sa ilalim ng araw ay palaging nagdadala sa amin ng pakiramdam na may kakaiba sa lugar na ito. Isang bagay na hindi pa namin lubos na nauunawaan. Isang umaga, habang naglalakad kami sa dalampasigan, napansin namin ang isang tila kakaibang hugis ng buhangin. Parang may mga hugis na pilit na itinago sa ilalim ng kumikinang na buhangin. Miguel, tingnan mo ito, sabi ko, sabay turo sa bahagi ng buhangin na tila may mga linya at hugis. Lumapit si Miguel at sinimulang hukayin ang buhangin gamit ang kanyang kamay. Dahan-dahan, lumitaw ang isang luma at makintab na kahon. Ano kaya ito? Tanong ni Miguel habang maingat na hinuhugasan ng kahon sa tubig dagat. Nang buksan namin ito, bumungad sa amin ang isang sinaunang mapa. Isa itong mapa ng isla, ngunit may mga nakaguhit na simbolo na hindi namin maunawaan. Luis, tingnan mo ang mga markang ito, sabi ni Miguel habang itinuturo ang mga simbolo na tila mga pahiwatig sa isang lihim na landas. Habang inaaral namin ang mapa, napagtanto namin na ang mga simbolo ay tila nag-uugnay sa mga bahagi ng isla na hindi pa namin nararating. Kailangan nating sundan ito, sabi ko kay Miguel, puno ng pagtataka at excitement. Sinimulan namin ang paglalakbay patungo sa unang markang nakaguhit sa mapa. Habang tinatahak namin ang landas, nararamdaman ko ang kakaibang enerhiya sa paligid. Tila ba ang mismong isla ay nag-aalab sa pagkasabik habang nilalapitan namin ang sikreto nito. Matapos ang ilang oras ng paglalakad, narating namin ang unang destinasyon. Isang malaking bato na may ukit na hindi namin agad maipaliwanag. Luis, parang may nakatago sa likod nito, bulong ni Miguel habang sinisiyasat ang paligid. Sinubukan namin itong iusog at sa aming pagkagulat, bumukas ang isang lihim na lagusan. Hindi ako makapaniwala, sabi ko, habang pinagmamasdan ang madilim na lagusan na tila nag-aanyaya sa amin na pumasok. Nagdesisyon kaming pumasok, dala ng kuryosidad at ang pag-asang matutuklasan ang tunay na lihim ng isla. Sa loob ng lagusan, naramdaman namin ang malamig na hangin na tila bumalot sa amin. Ang bawat hakbang ay nagdadala sa amin ng mas malalim, sa loob kung saan ang liwanag ng araw ay unti-unting nawala. Nang marating namin ang dulo ng lagusan, bumungad sa amin ang isang malaking silid na puno ng mga sinaunang inskripsyon. Ano kaya ang mga ito? Tanong ni Miguel habang naglalakad sa paligid. Habang iniinspeksyon namin ang mga inskripsyon, napansin ko ang isang maliit na kahon sa isang sulok ng silid. Lumapit ako at dahan-dahang binuksan ito. Sa loob, nakita ko ang isang medalya na may ukit ng parehong simbolo na nasa mapa. Biglang naramdaman namin ang pagyanig ng lupa. Ang mga pader ng silid ay tila bumubuka at isang liwanag ang bumalot sa amin. Miguel, ano ito?
Sigaw ko habang ang liwanag ay nagiging mas maliwanag. Sa gitna ng kaguluhan, nakita namin ang isang matandang lalaki na lumitaw sa harap namin. Kayo ang mga pinili, sabi niya, ang boses ay puno ng misteryo. Ang medalya ay susi sa tunay na lihim ng isla. Sabay kaming napatingin ni Miguel sa medalya na tila kumikinang sa aming mga kamay. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ko, puno ng pagkalito. Ngumiti ang matandang lalaki, ngunit bago pa man siya makapagsalita, bigla siyang nawala sa harap namin. Sa kanyang pagkawala, naramdaman namin ang pagbalik ng kapayapaan sa paligid, ngunit ang misteryo ng kanyang mga salita ay nanatili. Habang tinitingnan namin ang medalya, napagtanto namin na ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos. Ang lihim ng isla ay hindi lamang tungkol sa buhangin na ginto, kundi pati na rin sa mga misteryong bumabalot dito. Sa aming pag-alis sa Lagusan, alam namin na ang medalya ay magiging susi sa susunod naming hakbang. Ngunit ang tanong na patuloy na gumugulo sa amin, ano ang tunay na lihim ng isla at paano namin ito matutuklasan? Sa likod ng mga tanong na ito, naroon ang pag-asam na ang aming pagkakaibigan ay magdadala sa amin sa mga sagot na hindi pa namin lubos na nauunawaan. Ang isla ay puno ng mga hiwaga at kami, si Luis at Miguel, ay handang tuklasin ang bawat kislap at lihim ng buhangin nitong ginto.